Alleluia, 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 Alleluia. Lahat naway magkaisa kay Kristo at sa Diyos Ama, ng tanay sumampalataya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, tumingala si Jesus at nanalangin, Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung papaanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipinakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakanila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupon lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ni Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy nating pinagninilayan ang huling pananalita ni Jesus Nazareno matapos ang huling hapunan. Sa Ebanghelyo ni San Juan, ito'y napakahaba, 3 kabanata sa isang diskurso at panalangin ni Jesus na nagsasalitan, kinakausap niya ang kanyang mga alagad at ang Ama sa langit. At ngayon narinig natin kung papaano ipinagdasal ni Jesus pati tayo. Opo, hindi lamang pinagdasal ni Jesus Nazareno ang mga alagad, kung hindi pati tayo na nabubuhay 2,000 taon
matapos nang siya'y nandito sa lupa. Sabi ni Jesus Nazareno, Amang banal, hindi lamang ang mga alagad ang idinadalangin ko, kung hindi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Tayo po yun. Tayo yung mga nananalig kay Jesus Nazareno dahil sa pahayag ng mga alagad. Kaya't pinagdadasal pala tayo ni Jesus Nazareno. At ano raw ang ipinagdarasal niya sa atin na napakahalaga para sa Kanya? Pagkakaisa. Siguro, naisip na ni Jesus Nazareno, yan ang malaking problema ng mga sumusunod sa Kanya, pagkakaisa. Biruin niyo po, paulit-ulit niyang sinasabi, pinagdarasal ko ang mga sumusunod at naniniwala sa akin na magkaisa sila katulad ng pagkakaisa ni Jesus at ng Ama. At aminin nga po natin, isa talaga ito sa balakid sa ating mga Kristiyano, ang kakulangan ng pagkakaisa. Mahilig kasing magkanya-kanya. May mga pansariling interes. May sariling kagustuhan. At nakakalungkot nga po yun, mga kapatid, sapagkat ang tunay na deboto, ang tunay na alagad, susi sa pagkakaisa. Baliwala po ang sabihin mong deboto ako, namamanata ako, nagpuprosesyon ako, ihos ako, tagapaglingkod ako ng simbahan, pari ako, pero hindi ka naman nagiging susi sa pagkakaisa. Ngunit mga kapatid, ang pagkakaisang binabanggit ni Jesus Nazareno, pagkakaisa sa katotohanan. Kasi madali rin naman nung magkaisa eh. Lalo na pag may pinagkakaisahan. Sa bayan natin, ang daling magkaisa ng mga tao pag may pinagkakaisahan. Kaya nga, ayan, malapit na naman ang eleksyon. Marami na naman magkakaisa. Pagkatapos ng eleksyon, mag-aaway na naman. Sana matuto na po tayo. Pero wag na tayong lumayo. Minsan din naman nagkakampi-kampihan pag may pinagkakaisang kaaway. Kaya nga't mga kapatid, maganda ring tanungin, ano ba yung pinagkakaisahan natin? Hindi naman basta magkaisa. Ang gusto lang ni Jesus Nazareno. Sa unang pagbasa nga, narinig natin si San Pablo, parang ang pinag-away pa yung mga Saduceo, pati Pariseo. Dahil gusto ni San Pablo, kung magkakaisa man tayo, magkaisa tayo sa katotohanan. Kaya nga balik po ako sa tanong kanina, kung nagkakaisa tayo, anong pinagkakaisahan natin? Baka kayo nagkakaisa kasi pare-pareho tayo ng bisyo, pare-pareho ng kalokohan, pare-pareho ng kinakaaway, pare-pareho ng mga pansariling interes ang pinapahalagahan. Sabi po ni Jesus Nazareno, sana yung pagkakaisa ng mga naniniwala sa akin, katulad ng pagkakaisa natin, Ama. Ano ba ang pagkakaisa ni Jesus at ng Ama? Pag-ibig, pagtupad sa kalooban ng Diyos, kapayapaan. Sabi sa Ebanghelyo, tumingala si Jesus. Masdan niyo po ang Nazareno, nakatingala. Laging nakatingin sa Ama. Sapagkat para sa Kanya, ang tunay na pagkakaisa nakatuon sa kalooban ng Ama. At ano ba ang kalooban ng Ama?
ang mailigtas tayo. Yun lang ho ang kalooban ng Ama. Yun din ang kalooban ni Jesus Nazareno. Opo, nagdadasal tayong yumaman, gumaling sa mga karamdaman, umasenso sa buhay, malampasan ang lahat ng mga problema at pagsubok, pero higit sa lahat, ang biyayang gustong ibigay sa atin ni Jesus Nazareno, kaligtasan. Kaya paulit-ulit ko pong sinasabi ito, makamtan man nating lahat ng pinagdarasal natin, pero kung hindi nito ililigtas ang kaluluwa natin, hindi po yan ang tunay na biyaya ng Nazareno. Siguro nga pinagdarasal mong yumaman at yumaman ka nga, pero sa pagyaman mo, naging mayabang ka, naging matapobre ka, naging ganid ka, hindi yan biyaya. Kasi ang biyaya, ililigtas ka. Naging sikat ka nga, naluklok ka sa pwesto, pero yan palang pwestong yan, ang naging dahilan para mabagong ugali mo, hindi yan biyaya. Kasi ang tunay na biyaya, ililigtas ka. Ang tunay na magkakaisa sa atin, ang magliligtas sa atin. Kaya sa misang ito, mga kapatid, dalawang tanong ang sana mapagnilayan natin. Ano bang pinagkakaisahan natin? Ito ba'y mabuti? Tama? Ayon sa kalooban ng Diyos? At ikalawa, yung inahangad ba natin makatutulong sa kaligtasan natin? Sapagkat wala nang mas mahalaga pa kundi ang kaligtasan na bigay ni Jesus Nazareno. Kasama ng ating pong Nazareno, tumingala tayo lagi sa langit. Hindi kailangan laging nakatingala. Masakit sa liig po yun. Pero ang ibig sabihin daw po na tumingala sa langit tuwina ay lagi nating isipin at isapuso ang kalooban ng Ama, sapagkat ang kalooban ng Ama ay ang kalooban din ni Jesus Nazareno.